News and Public Affairs. Sa Davao City, 819 DXUM. Ang oras hatod kaninyo sa aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, cementicone, Kreml S. Hyperbilis. Bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Ang oras hatod kaninyo sa Solmux Advance. Magaling maglinis ng lungs, mabilis magpagaling ng ubo. Shalom Aleichem, ayong hapon o sa ganing daramasok hindi pamina. Welcome to the Malik Hebrew program din sa DQM Radio Kay 819 kHz sa oras sa alas 12:30. Ang tudalauna sa hapon Lunes ang tod sa adlaw sa Madukini si Mori Azaria Gilbert Minyos, Patsika Salawak, Engineer Julius Luzon, Regions at the Station Manager, magatibay ang nitanan 0929-311-3484. Kaya sunan kaninyong abot mapilas itong online classes. Ang online classes kanigayon ng Merkulis gabi, therefore karong gabi doon kita yung online classes o sa Sabado sa gabi, and then doon kita yung upcoming activities karong Domingo pohon na Visrat Hashem Pizza Uno sa Hunyo, mao ang opening sa Feast of Shavuot or the Day of the Matan Torah, the Day of the Giving of the Torah, and at doon na kita yung banquet meal sa mga paghahimuon, no? So kung iawag usa-usa, no, join uban ang inyong mga kabataan, yung pamilya, o mabasa kita sa Book of Ruth and Book of Bereshit. And then the following day, pizza dos, no, Lunes, sa pizza dos, doon kita reading of the Ashirit Hadivarim or Ashirit Hadivarut. Ang pagbasa based on the Hebrew. Now, ang pagbasa pinasukat sa Hebrewanon nga scripture. Okay, so everybody is requested to hear, listen to the reading of the Ashirit Hadivarut based on the Hebrew. Okay, salamat. And sa 12 mga kaigsunan, June 12, akong ginawahag ang usag-usa na sa mga layong lugar. Just send your name para sa reservation sa ato ang conference. Now, free lunch ni siya, free snacks, free registration, walay bayad. Only masin mo sa iyong pangalan para ato ang ma-anticipate kung pila ka tao ang mo join sa conference. Now, tungkol kay up to 200 lang ang ato ang ma-accommodate, na up to 200. So daghang salamat na kaninyong gustong mo appeal. Just send your name to 0929-311-3484. Usbon ko 0929-311-3484 or sa atong messenger. I-type lang ang Gilbert, no, ninyo sa unya, makita ninyo na ako ang ID sa akong account. Ulo na ko niya, black ako ang sinina. Okay, niya nakakipa o na ako ang account. Okay, and mga kaigsunan ko, no, ano lang kita mga iskutan nga na seryoso kayo. Daghang kayong twist na sa Christianity nini nga teaching o kanamao ang teaching about Satan or Satanas in Hebrew or Satan. Ang presentation sa Christianity tungod sa misconception about Satanas, nahimugso ang ilahang doctrine about Antichrist. Antikristo. Kasi Antikristo daw, mao daw ang personification ni Satanas. Daw kay si Satanas mohari daw sa kalibutan. Sulod sa 7
gitawag nila 7 years tribulation. Unya mohari daw si Satanas. Kung mangutana ka sa mga Jewish, kini siya nga doctrine about Antikristo. Itawag ni siya o product of the belief on duality. Produkto siya sa ilahang pagtuo sa duality forces. Nga aduna daw God of light, adunay God of darkness, adunay God of itawag of death. Now, God of this world, 2 Corinthians 4 verse 4, quote unquote. O, ini, na, kumbaga, nahibukso ang Antikristo. Tungkol sa belief nga si Satanas daw mohari sa kalibutan, bago daw mohari ang bla 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 Misaya. Magigsunan ko, kung imuhang lantawon, kini di yun nimo makita sa Hebrew scripture ng Genesis na Malakay, which is the only scripture that is canonized and sealed by the prophets. And tungkol niya na kay gisilyuhan ang Tanakh sa time nila Ezra and the prophets in the year 350 to 400 BCE. No more prophecy na. Dili pwede nga na ay magpasan-pasan o libro o niya mingon siya nga kini nga libro iyahan ni sa mga propeta or pinadayag ni nga naman tungod kay when the Tanakh was sealed, no more prophets na. Wala na yung propeta. That is part of the deal. No more prophets, and that's why isilyuhan ang scripture of 24 books lang. And that is the 5 Torah written by Moshe, and the 8 by the prophets, Navim. Ganong 8 naman ang prophets tungod kay ang Hosea padulong sa Malakay, usa lang na siya. That is only one scroll. So, usa lang ka libro. Now, and then, ang Ketuvim or the writings is like Book of Psalms, Book of Job, Book of Ruth, Lamentation, Song of Songs. Now, kini siya, just like Book of Ezra, Nehemiah, itawag siya Ketuvim. O kining Ketuvim, 11 ka book. So, 5 plus 8, 13 plus 11 equals 24. So, there are only 24 books. Official books. And then in 24 books, never can you find a hint about Antikristo. And then in these 24 books, you can find how the scripture describes Satanas. First and foremost, si Satanas, Satan, gitawag usab o Samael, gitawag usab siya Malak Hamavet, angel of death, o gitawag siya o Yetzer Hara, the evil inclination. As far as the Jewish teaching is concerned. And since he is a Malak Hamavet, he is a created one by Hashem. Kilalang siya, bihimo siya, sama sa ubang mga angels, but then siya unique na angel compared sa uban. Tungkol kay doon na siya rule na diin siya lang ang gitagaan yan ang rule. Siya mao ang sparring
partner sa tao o mutem sa tao aron nga ang tao mopili tungod sa iyang free will mopili between obedience and disobedience or mutuman or dili mamutuman muhimo or dili muhimo kini siya produkto sa iyang free choice o tungod kay ang tao doon na siya free choice mohimukso ang higher level of obedience as a result of the pressure of temptation na kinigihimo ni Satan. And when it comes to power, mag-isgot kita sa iyang gahom. It is very clear, mentioned in the book of Job, chapter 1. Sa dihang adunay heavenly council na Satan nga naman tungod kay siya gahulat kung unsa ang decree alang sa mga tao nagikan sa heavenly council o according to the sages Job chapter 1 is the time of Rosh Hashanah. Tawag siya Jewish New Year. Ngadiin sa Rosh Hashanah mo determine ang creator kung kinsa ang mupanaw kinsay mupanaw na kinsay magpabiling buhi o sa mupanaw unsang paagi mupanaw whether accident whether natural death sickness whether famine whether typhoon flood, earthquake, or uban pa, hayop, no, paakon og hayop, ni Hashem protect us. It's a part of the decree, which is done annually, kada tuig. So, ang decree para sa tao, kada tuig may hinungdan na dunay silikot nga himuon ang mga Jewish community o ang mga Noahide. Unsa nang silikot? Asking for forgiveness. Pagitawag og annual issue ba? Annual repentance prior to Rosh Hashanah. Prior to the New Year because Rosh Hashanah is the year of judgment as mentioned in the book of Psalms 81, verse 4 to 5, blow the shofar in the new moon, for it is the day of judgment for the house of Jacob. So, kapanahonan sa judgment sa panimalay ni Jacob, or time of judgment now sa Elohim sa Israel. So, Job chapter 1, ang Job chapter 1, kini siya mao ang takna nga diin adunay ipahigayon nga judgment, and then usa niya na mao ang judgment may tungod kay Job. O diini makita nato na si Satanas part siya now sa nakikukabildo ng Heavenly Council, and then siyang executor sa mga punishment o ingon man siya adunay gitawag og permissive power
gitagaan siya gahom nga through permission. That means wala siya independent power. It is very clear because he is a created angel and he is working for Hashem. He is working for the Creator. Nagapamuhat siya para kay Hashem. Although siya ang execute sa punishment of death because he is the Malak HaMavet, and yet dili siya mao ang mo desisyon, kundi mo execute lang siya. Kung baga murag gitagaan lang siya o listahan or papilis na mauni sila na dili siya ang nagdesisyon, ego lang siya mo execute. Siya ang executor. O may tungod sa kang Job, mingon siya, kung wala pa protektahi sa kamot ni Hashem si Job, pwede niya nga atakon si Job apan dili siya kahimo anuman tungod kay the hand of Hashem was protecting Job. Therefore he said, remove your hands from him and I will attack him. Pahay mong kamot ikan kaniya kaya atakihon ako siya. So makita nato na wala siya independent power. So sukwahi sa mga teaching sa Christianity. Ay, ang sa Christianity, itawag pa siya og God of this world. That means siya daw ang God of darkness. Unya, inimi daw siya sa Creator. Kaaway siya sa Creator. Satanas is a created angel and he is working for his Creator. Nag-work siya para sa Creator. Ang iyang trabaho, kini siya in obedience to the assignment that the Creator has destined for him. So, dili siya independent na siya magbuot. Wala siya iyahang kaugalingon na puwersa na himuon niya kutob siyang gusto. He's always working according to the permission of the Creator. Kung unsa ang i-permit sa Creator, mao yang himuon. O daghang mga confusion, mga atheist, maingon sa Christianity. Gamahanan makanang inyo ang Ginoo nganong wala man niya na pulbusan na satanas mga hinungdan ning mga kagubot, kining kagutom, kining kamatay, kining kapobre, kining mga sakit, mga balatian, mga kaigsunan. Ang mga sakit o mga balatian, gitawag na siya o purification for the soul as far as the Jewish teaching is concerned. That is a part of the purification of the soul while ang tao buhi pa. That is part of the Gehinom process na samtang buhi pa ang tao. Ug ang katuyuan na bisan gani before mo panaw ang tao nganong naamay pain, nganong naamay sickness. Aron, according to the sages, aron nga ang tao matagan og chance sa pagtisyo ba, sa paghinulsol. Acknowledge siya nga si Hashem lang ang tinuod nga Creator o gulay-lain, which is very basic thing for all humanity to do. That is to accept walay lahing Elohim. Dili na ka mo resist, dili na nimo na ituboy pa ng imo ang Ginoo. Kinahanglan dawaton nimo nga si Hashem ang Creator nimo. Si Hashem naghimo sa langit ug sa yuta. Ug one day utindog kaniya o hukman kaniya. Dapat ang kuno na sa tao. Ug usa sa mga rason ngano nga adunay mga balatian aron nga ang tao matagan siya chance. Why?
As mentioned in the book of Ezekiel 33 verse 11, wala siya kahimuot, dili siya malipay sa mga wicked na mamatay. Sa laptol nga pagkasulti, gusto niya nga ang tao magtisyo ba? Gusto niya ang tao maghinulsol bago mo panaw. Kaya wala siya kalipay. Kung baga, dili siya mahimuot. Kung ano na may tao nga panisan, dili siya mahimuot not until maghinulsol ang tawhana. Ang yung ipangita sa tao nga magtisyo ba siya nga ang kuno niya nga siya siyem lang Elohim o wala na ilahin. Na dili magita o uban pa. Mana mga kaigsunan ko nga kung imuhang lantaon ang Jewish mindset based on the Torah, it's quite opposite to the teaching of Christianity. Nga naman, sa Christianity, ilang ipaaway ang Creator o ang hinimo niya nga angel nga mao si Satan. Nga, dili ba na sila kaaway? Si Hashem man ang Creator niya. O siya nag-work lang for Hashem. Nagapamuhat siya para lang kay Hashem. O na mga kaigsunan na nahimugso ng teaching sa Antikristo. Naman kaya i-exaggerate sa mga Christians na si Satanas na muhari sa kalibutan na sa dili pa na muhari ang Bisaya o personify daw siya pinagi na sa Antikristo. Mga igsunan ko kung imong lataon ang Tanakh, there is no such Antikristo. Yes, of course, doon ay decreed war nga muabot din ng kalibutana. Decreed war nga mao ang Gog-Magog war as mentioned in the book of Ezekiel 38 and 39. O sa Gog-Magog war, tabangan ang Israel. And then doon ay dinihugan nga gitawag o Moshiach bin Yosef. That means anointed descendant of Yosef, which is mentioned in the book of Obadiah chapter 1:15 o 18, I should say Obadiah 1:18. O siya may mulid sa Gog-Magog war, o siya maoy mo punish sa tanang mga nations nga nakikaway sa Israel. O mga matay silang tanan. And during this time, ang Messiah ben Yosef, Messiah son of Yosef, na nag-lead sa Gog-Magog war, di ka banabanaan nga mamatay, but some other sages said, he will not die because of the prayer of the righteous. Dili siya mamatay. And after that, Prophet Elijah will come, as mentioned in the book of Malachi, last verse. Behold, I will send Prophet Elijah. And the sages made a discussion with this text. What is the purpose of sending Prophet Elijah? Ipadala si Prophet Elijah for a reason. One, he will announce the true Messiah ben David, the true Messiah son of David from the tribe of Judah. That means makailan na sa tinuod ng Messiah kung i-anunsyo ni Propeta Elijah. And ever since si Propeta Elijah wala pa nag-announce, o nagdagan kayo nga nag-rise up sa Israel nga nag-angkon ng mga Messiah o kapil na anak si Jesus. Sa time ni Jesus, unom na sila kabuok nagka-claim na Messiah. But not until na si Prophet Elijah maoy mo anunsyo, they are all fake.
siguro sila picky. Because it is prophesied by Malachi that Elijah will come, and the purpose is to announce the arrival of the true Messiah, bin David, and he will anoint the Messiah with oil, olive oil, tihugan niya. Sama kang King David, kang gidihugan ng propeta si Moel, tihugan siya, o mo-restore siya sa kingdom ni David. Ezekiel 37 verse 24. And then, muhari siya iining yuta sa Israel na adunay trono sa Jerusalem, ug ang tanang mga nasod sa tibuok kalibutan musabit sa iyang wisdom tungod kay tudluan niya ang tibuok kalibutan sa knowledge ni Hashem nga maong Torah. So makita na ito mga kaigsunan nga ang Bisaya nga tinuod, he must be anointed by Prophet Elijah, o i-announce the Prophet Elijah, o siya dihugan niya, and there is no such Antichrist. Muna makaigsunan. Ang ninungdanon yun nga Torah nga to ang basihan. Ay kanang New Testament tinimo na mo na sa mga Gentile, mga tumutumo, mga dili tinuod, mga pagan na mga mindsetting, tudlo og Trinity, tudlo og langit na mao daw ang puloy-anan sa way katapusan. Makaigsunan ko, ang Bisaya mohari pa mag pila kalibo katuig ning kalibutan. Mo naman dinsunan na mas maayo tuon yung Torah kaninyong pumapilas dong online classes, no? Yung gabi o sa Sabado gabi atong online classes, and karong maabot na Domingo sa gabi opening sa Feast of Shavuot, o doon na kita panagtigom, o dalata sa to ang banquet meal and fruits, o pagkalunis sa buntag alas 8 paminaw kita sa reading of the Asherit HaDevarim or Asherit HaDevarot in Hebrew, English, and Bisaya. Sa ngalan sa itong partner sa Pikas Lawak, Engineer Julius Luzon, Project of the Station Manager, kini si Mauri Azaria Gilbert Ninyo sa pagkakas. Shalom Aleichem, Billy Proud. Ang programang Balik Hebrew, uban ni Brother Gilbert Minyoza. Hello ga, kumusta man diha sa abroad?